Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pa't wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon at ating pong inihiling ang gabay ni San Antonio Abad sa kanyang kapistahan ngayon at upang atin pong maunawaan ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Kung kahapon, isang ketongin ang pinagaling na Jesus, ngayon naman ay isang paralyzed o isang paralitiko na dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan, yung effort na ginawa ng mga kaibigan, nadalhin siya sa bubungan at mula doon ay ibaba para lamang mailapit kay Jesus at mapagaling. Pero dito, na ikinagulat din ng marami ng binitawang salita ni Jesus sa lalaking ito ay pinatatawad na ang iyong kasalanan. Bago pa o sumunod ang pagpapagaling. So dito sa aspetong ito, ang unang tinugunan ni Jesus ay yung sakit na espiritual. Yung panloob, na kadalasan ay dahil sa kasalanan, kung kaya't ito ang kanyang unang pinatawad. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At sumunod na sinabi ni Jesus, tumindig ka at umuwi ka na, magaling ka na. Maganda rin naman na mapaalalahanan tayo nito, dahil yung realidad na lahat tayo ay, kung hindi man talaga lahat, karamihan ay sa pagkakaedad, nagkakasakit na rin tayo.
at tumihina yung ating pangangatawan, sa atin na lang, no? Kung tayo naman na nakakaalam nito kung bakit tayo nagkakasakit. Una, napabayaan natin ang ating pangangatawan, inabuso natin ang ating katawan, o kaya naman ay talagang lubhang may mga hindi magagandang na ginagawa tayo na nagdudulot ng pagkakasakit. Marami ngayon, no? Lagi natin naririnig, mayroong mga cancer, mayroong kung ano-anong ganitong cancer, no? Iba't ibang cancer na hindi natin din pinag-iisipan, hindi natin pinagninilayan, bakit ba nagkakaroon ng ganitong mga sakit? Kaya, no, kadalasan pag nagkakasakit ang tao, nakapokus tayo doon sa sakit. At ang gustong-gusto natin, no, na ilapit sa Diyos ay yung pagalingin tayo. Nakakalimutan natin tingnan yung aspeto na isa rin itong panawagan na pag nilayan mo, baka mayroon tayong mga dapat din nating ihingi ng tawad. Kasi kung wala tayong sakit, no, talagang kung saan-saan tayo nagpupunta, marami tayong pinagkakaabalahan, pero kung nagkakasakit na, nakapirmi ka lang, nandiyan ka lang, hindi ka makakaalis. Yun nga lang, no? Gaya ng nasabi ko, nakafocus tayo sa sakit. At hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga bagay na kailangan nating ihingi ng tawad sa Diyos. Yung bang andyan ka na, hindi ka makalakad, hindi ka makalabas ng bahay, ano ang gagawin mo? Ikaw na lang, no? Kasi minsan kahit yung mga nagbabantay sa iyo, busy din, may mga trabaho, kailangan din umalis. So ikaw na lang at ang Diyos. Pero hindi nga natin nakikita pati ang Diyos dahil nakafocus tayo sa sakit. At ang gustong-gusto natin ay gumaling. Sana, no, kung sakali lang na aabot din tayo sa punto na magkakasakit tayo, maganda rin na panawagan talaga ito na ikaw at ang Diyos sa bandang huli, kayo lang ang magkasama. At ang gusto ng Diyos ay maidulog natin sa Kanya, makahingi tayo ng tawad. Isa rin po sa lagi kong binabanggit, no, kapag nagmimisa sa mga barangay dito sa parokya natin, na habang kaya pa, habang nakakapagsalita pa, kapag may sakit na, pumunta na ng simbahan, o kaya naman magpa-schedule na sa parish office para mabisita na natin habang kaya pang magsalita at mapakumpisal pa. Yung iniisip natin, no, minsan mayroong mga ganito, no? May sakit na, ayaw pang magkumpisal kasi iniisip niya baka pag nagkumpisal na, mamamatay na siya. Wala namang makakapagsabi ng ating oras. Pero isa ito sa kinatatakutan, kaya ayaw din tumawag ng pari kasi baka mamatay na. So, maling paniniwala at maling pag-iisip ang ganito. Tandaan natin, ang ginawa ni Jesus, pagpapatawad muna sa kasalanan, kasunod na niyan ay ang kalakasan at pagpapagaling ng pangangatawan. Amen.